at wakas, ang arkitekto ng aming buhay, Diyos na tapat, mapagmahal at laging kasama namin sa bawat sandali ng aming buhay. Lumalapit kami sa iyo ngayong umaga na may pusong puspos ng pasasalamat. Salamat po sa biyaya ng bagong araw na ito at sa pagkakataong magsama-sama bilang isang katawan ng Church of God Bacoor kay Kristo upang sumamba at parangalan ka. Ang iyong salita sa awit 118 verse 24 ay nagsabi, "Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magalak at magdiwang." At tunay nga po, kami ay nagagalak sa iyong presensya ngayon. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang buong Sunday service. Dalangin namin ang bawat bahagi nito ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Salamat sa aming pastor, Pastor Ed, na iyong pinili at biniyayaan upang ihayag ang iyong salita ngayon. Salamat sa kanyang buhay, sa kanyang katapatan, at sa lakas at proteksyon na iyong binibigay sa kanya at sa kanyang pamilya. Patuloy mo po silang gabayan, pangalagaan, at pagpalain ng sagana. Naway maipahayag ang iyong salita sa pamamagitan ng may linaw, katapatan at kapangyarihan. At naway maging bukas ang aming puso upang tanggapin ang mensaheng nais mong hihatid sa amin. Ama, naming Diyos, nagpapasalamat din kami para sa praise and worship team sa kanilang dedikasyon at malasakit. Napangunahan kami sa iyong presensya. Gamitin mo ang kanilang tinig at mga instrumento bilang daluyan ng pagpupuri na magtataas sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo rin ang technical group na masikap na kumikilos sa likod ng gawain upang maging maayos ang daloy ng lahat. Ipagkaloob mo sa kanila ang karunungan, focus at kahusayan sa lahat ng kanilang ginagawa. Nagpapasalamat kami sa mga usher na mainit na bumabati at sumasalubong sa amin. Naway ang kanilang paglilingkod ay maging larawan ng iyong pagmamahal at pagtanggap. Itinataas din namin ang mga lalahok sa mga espesyal na pagtatanghal o ministeryo ngayong araw. Naway gamitin mo ang kanilang mga kaloob upang magbigay inspirasyon, magpalakas ng loob at magbigay kapurihan sa iyo. Isang natatanging pagpapala ang ipinapanalangin namin para sa guro sa Sunday School at sa mga bata. Naway lumago ang mga bata sa iyong salita, mahalin ka, sundin ka at makilala ka ng lubos. Ipagkaloob mo sa mga guro ang biyaya, pagkamalikhain at pagtsatsaga habang sila'y nagtatanim ng binhi ng pananampalataya sa susunod na henerasyon. Ama, aming dinedeklara na ang lahat ng gagawin ngayong araw mula sa unang salita hanggang sa huling amen ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Naway malayang kumilos ang iyong banal na espiritu sa aming kalagitnaan. Punuin mo ang iyong tahanan ng kagalakan, kapayapaan at presensya. Gaya ng sinasabi sa awit 133 verse 1, "Kay sarap pagmasdan at kay saya kung ang mga tao ng Diyos ay nagkakaisa. Pag-isahin mo ang aming puso at ipaabot mo ang iyong pagpapala sa amin ngayon. Inaalay at ipinagkakatiwala namin sa iyo ang buong pagsamba. Ikaw ang maluwalhati sa bawat salita, bawat awit, bawat panalangin at bawat puso. Sa pangalan ni Yeshua, ang aming Panginoong na Jesus. Amen." Hallelujah. Thank you, Lord. Let's rejoice. Hallelujah. Let's join the presence of the Lord. The Lord is our strength. Amen.
working. Every heart preparing room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Woo! Joy to the earth, the Savior reigns, and all their songs and glory, while fields and floods, while fields and plains, beneath the sounding joy, beneath the sounding joy. Repeat the sounding joy. Joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me say, joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit. Overflowing. Holy Spirit, let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit. Overflowing. Holy Spirit, fills the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Woo! Hallelujah! Woo! The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me say, oh, my soul, bless His name. All that is within me say, oh, my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Woo! He's my strength. Tayo magalak at tumawid sa Diyos. Amen. Magalak at tumawid ng pagpuli sa Diyos.
Isigaw papurihan ang ating marangal na hari. Iligtas sa kasalanan, kaya ang kalooban, siya ay ating awitan, pasalamatan. Magalang at bumawi ng papuri sa Diyos. Isigaw papurihan ang ating marangal na hari. Magalang at bumawi ng papuri sa Diyos. Isigaw papurihan ang ating marangal na hari. Iligtas sa kasalanan, kailangan kalooban, siya ay ating awitan, pasalamatan. Isigaw natin ang papuri sa Diyos. Umawit tayo sa ating hari. Itaas natin ang kanyang pangalan. Umawit tayo sa ating Diyos. Magalang at umawit ng papuri sa Diyos. Isigaw papurihan ang ating marangal na hari. Magalang at umawit ng papuri sa Diyos. Isigaw papurihan ang ating marangal na hari. Magalang at umawit sa papuri sa Diyos. Isigaw papurihan ang ating marangal na hari. Magalang at umawit ng papuri sa Diyos. Isigaw papurihan ang ating marangal na hari. Isigaw papurihan ang ating marangal na hari. Isigaw papurihan ang ating marangal na hari. Marangal ang ating Diyos, ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin mo, Diyos. Holy. You're holy forever. Hallelujah. Heavenly in nature, the Son of God arrived, the one who would be called Emmanuel. The promise was delivered unto a virgin bride, the one who would be called Emmanuel. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. The humble town of David, Savior born today, the one who called the heart Emmanuel. And behold the hosts of heaven,
Holy One proclaim, the one who will be called Emmanuel. The Messiah, our God is with us now. Let the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, and to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, and to the King of Kings, holy, and you will always be, holy, holy forever. You will always be, holy, holy forever. You will always be, holy, holy forever. So holy, O God, worthy to be praised. Pinapakila ka namin, O Diyos. Sa iyong pangalan ako'y lumuluhod, ang aking kabuuan sa inyo ay isinusuko. Lumalapit, umaabot, hinubad aking takot upang kayo'y makahinig. Ang tinig nyo ay madinig. Sa iyong pangalan ako'y lumuluhod, ang aking kabuuan sa inyo ay sinusuko. Lumalapit,
ay madilim, dinadakila ko kayo sa sandaling ito. Sumasamba at lumuluhod sa kabanalan niyo. Wala namang higit pa. Kayo ang Diyos na dakila, aming magnilikha, aking Ama. Sa iyong paanan ako'y lumuluhod, ang aking kaawaan sa inyo ay sinusuko. Lumalapit, umaabot, binubad aking tago upang kayo'y magaling. Ito ay magiging, dinadakila ko kayo sa sandaling ito. Sumasamba, lumuluhod sa kabanalan niyo. Wala namang higit pa. Kayo ang Diyos na dakila, aming magnilikha, aking Ama. Lahat ng papuri at palakpak, itutuon sa iyo ang lahat. Kayo ang siyang, kayo na nga, bago pa man ang simulan ang may lakad ng buhay ko. Pinuspos niyo ng biyaya. Dinadakila ko kayo sa sandaling ito. Sumasamba, lumulod sa kabanalan niyo. Wala namang higit pa. Kayo ang Diyos na dakila, aming magnilikha, aking Ama. Dinadakila ko kayo sa sandaling ito.
Let us read from 2 Corinthians 9 verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Let us pray for our tithes and offering. Heavenly Father, we come before you with thankful hearts, recognizing that all we have and all we are come from you. Thank you for your unfailing love, your provision, and your faithfulness in every season of our lives. As we offer our tithes and offerings today, we give with joy, obedience, and trust in you. May these gifts be used for the work of your kingdom, to spread your word, serve your people, and bring hope to those in need. We also lift up to you those who desire to give but are not able to at this time. Lord, see their hearts and honor their faith, and we ask for your blessings upon them. Provide for their needs, open the doors of opportunity, grant them strength, and surround them with your peace and favor. Let them lack nothing according to your riches and glory. Bless every giver and every household represented here. Teach us to be faithful stewards and to always trust in you, our great provider. All glory and honor belong to you alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. You are. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that has your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Good morning po sa inyong lahat. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Praise the Lord, ha? Purihin ang Diyos sa buhay natin sa ating pagtitipon po sa umaga nito. At umpisahan po natin yung pagbubukas ng ating gawain sa panalangin. Tayong lahat po ay magpakumbaba sa Diyos. Hallelujah, Lord. Amang banal, aming Diyos na nasa langit. Buhay ka, Panginoon. Nananahan ka sa bawat mananampalataya. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito, lubos kami nagpapasalamat. Lahat ng aming gagawin sa panambahang ito ay binubuksan namin sa panalangin sa iyo, O Diyos. Inihiling namin, Ama, sa pamamagitan po ng iyong
kaisa-isang buktong na anak na si Jesucristo at sa patuloy na pagkilos, pagmiministeryo ng iyong Santong Espiritu ang iyong salita. Pararangalan ka po namin, Ama, sa umagang ito. Isin mo sa aming buhay ang ikaw ay aming luwalhatiin. Ama, salamat po, pagpalain sa iglesyang ito, Ama. At maging ang mga wala, saan man sila naroroon, anuman ang kanilang kalagayan, ay iyo pong pagpalain. Salamat po, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng aming gagawin, iisipin sa umagang ito. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Sige po, maaari na kayong makaupo sa inyong mga silya o salungkwit. Yan po yung Tagalog na malalim, salungkwit. Silya po, no? Okay, kamusta na po kayo mga kapatid? Parang konti lang ang sumagot, ano? So, busy ba? Busy po ba tayo? Okay, ha? At alam niyo po, meron din naman tayong kasiyahan at meron din po tayong kalungkutan. Ano, mga kapatid, totoo po ba yun, no? Ay, minsan nagagalak tayo, sobrang paghalakhak. Halos yung halakak natin, no? Yung labi natin umaabot sa tenga. No, sobrang katuwaan. Tama po ba yan, mga lit? Yan po yung buhay ng isang tao, no? Pag nalulungkot, siyempre, nagmamaktol po yan sa isang tabi, no? At ang ginagawa niyan ay umiiyak na lang. Ano po? Ganyan po ang buhay ng tao. At nakakaramdam din naman tayo, nalulungkot din tayo kapag ang araw po ng Sunday worship service natin ay kukunti pa rin ang dumadalo. Nakakadama tayo ng kalungkutan yan, mga leader. Katulad lamang po ng nakaraang Friday night, na weekend worship service natin na ginagawa ng 7:30 a.m. PM po ng gabi. Ano po, kukunti lang po ang dumalo. Kaya minarapat ko po, mga kapatid, na balikan po natin kung ano yung naging focus natin nung Biyernes ng gabi. Gusto ko rin naman po na maranasan natin, no, makita natin kung ano ba ang mensaheng nakaakibat. No, sa title na ito po, pakita natin yung title yung nakaraang Sunday. Si Kristo ang buhay at liwanag. Natapos po natin, mga kapatid, yung buhay, no? Si Kristo ang buhay. Nung last Friday night po, tinalakay natin si Kristo ang liwanag ng mga mananampalataya. Kaya po, babalikan natin yun para makita nyo naman po kung ano yung napag-aralan namin, no po? Pinagsalo-saluhan natin nung Biyernes ng gabi, ng mga nasipag-attend po. May mga nagsasabi po na nakakalungkot naman, Pastor o Kuya Ed. Wala sila. Sayang, hindi nila nakikita po ang pag-aaral na to. Kaya napag-isip-isipan ko nung pagkatapos po ng service, nung gabing yon, via Zoom, pumasok sa isip ko, gusto ko rin po na matikman nyo po ito, mga kapatid. Kung ano ba nakaakibat po, kung ano ba ang nilalaman ng isinulat na ito ni St. John na po sa chapter 1. Okay? Pakita niyo po sa screen niyo, no? Sinasabi po dyan, no? Ito po. Pagmasdan niyo po ako, no? Yan po. Ako ang Alpha at ang Omega. Ang una at ang huli. Ang simula at ang wakas. Amen po ba tayo dyan, mga kapatid? Mula simula hanggang katapusan.
Walang ibang manggahari kung hindi ang Panginoon. Pahalang nakadahilanan, horizontal reason. Okay, tignan naman natin po yung vertical reason. Nakaganon po, yung cross. Okay? Ang bumaba, sino po yung bumaba, mga kapatid? Okay? God the Father sent His Son. Sino po siya, mga kapatid? Jesus Christ. No po? Pero ipinakita po yan sa katakuhan ni Mary na katulad din natin mga nanay na nagdadalang tao. Amen po ba, no? Ipinagbuntis niya po yan na katulad ng mga nanay na nagdadalang tao para makita ng kanyang bayan na ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang lupa. May balat. Pangalawa, layer, laman, at yung buto na katulad ng isang tao. Isinilarawan po yan, no? Ni St. John. Siya ang bumaba at siya rin naman hanggang sa kalaliman ng lupa. At siya rin naman ang bumalik sa kanan-panig ng Ama. Naluklok sa kanan-panig ng Ama. Upang maghari sa sanlibutan, mga kapatid. Okay, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nasaan po ang Holy Spirit, mga kapatid? Ang salita ng Panginoon. Ang Biblia, the Father, the Son, and the Holy Spirit, ang nagmi-minister po sa atin, nangangaral sa atin, mga kapatid, ay ang salita ng Panginoon. Amen. Ang sarap naman palakpakan ng Diyos. Okay, balik po tayo doon sa atin pong tatalakayan ngayon. No? Diyan po, no, sa number 2 na tayo. Si Jesucristo ang liwanag ng mga mananampalataya. Sa mga talata pong sumusunod, talatang 5, ating pong tunghayan ang salita ng Panginoon. Ang katunayan, ang Diyos ay liwanag. Walang anumang kadiliman sa Kanya. Pagpapasahin niyo po ang Biblia, no, sa Genesis chapter 1, verse 2. Walang hugis. Binanggit niya po doon, mga kapatid, ha? Walang hugis ang mundo. Tingnan niyo po yung salita ng Panginoon. Ngunit, ang kapangyarihan ng Diyos ay bumabalot. Ang liwanag ng Diyos ay bumabalot sa sanlilikha. Pagmasdan niyo po, no? Kaya po, ang pagkaka-create ng mundo ay sa pamamagitan lamang ng salita ng Panginoon. Na makita ng Diyos, no? Yung mga sitwasyon na yun na makita ng Diyos, siya ay nasiyahan. Kaya niya nabanggit, magkaroon ng liwanag. Bumabalot po ang kadiliman nun. Wala ni anumang hugis. Pero ang Espiritu ng Diyos kumikilos. Tingnan niyo po yung verse 2 ng Genesis chapter 1. Magkaroon ng liwanag. Spiritual po, ha? Kaya nauna po ang spiritual sa physical. Mas mahalaga sa Diyos ang spiritual na pangangailangan natin, mga kapatid. Kaya po, nakakalungkot din naman sa mga leader kapag ang mga kapatiran ay wala. Hindi natin sila mabot, kung anong sitwasyon ng buhay nila. Naaabot lang natin sila sa pamamagitan ng ipanalangin,
ang kapatid natin, no, si brothers and sister. Ito ang aming narinig. No, nung mag-testify po, no, si Apostol John, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo, ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman ang nasa kanya, mga kapatid. Kung ang salita ng Diyos, kung ang Panginoong Hesukristo ay tunay na tinanggap mo sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, kapatid, nagliliwanag ka sa kadiliman ng mundong ito. Makikita niyo po, no? Araw, gabi, nakikita niyo po yan. Pero madilim po ang mundo. Bakit? Balot ng katiwalian. Balot ng kasinungalingan. Balot ng pagbabalat kayo. So salamat sa Diyos na po tayo po ay makakapag-ingat. 24/7 pinag-iingat tayo ng salita ng Panginoon. Kaya po ganun na lamang nang marinig, no? Mula sa labi ng Panginoong Hesukristo, si John na naroon, nasaksihan niya po ito. At namutawi po ito sa labi ng Panginoong Diyos at ang kanyang anak na si Hesukristo. Sabi niya, ang Diyos ay liwanag at walang anuman sa Kanya ang kadiliman. Kapag tayo po ay tumanggap sa Diyos, mga kapatid, so lalakad tayo dapat sa kaliwanagan. At malayo tayo, may distansya po tayo sa kadiliman na sumisimbolo ng dyablo. At ang liwanag na sumisimbolo sa atin bilang mga mananampalataya ay magliliwanag. Mga kapatid, makikita niyo po yan sa mensahe. Susunod na talata. Sa aklat ni John, no? Kabanata 1, talatang 9, ito ang tunay na ilaw. Pagmasdan niyo po, dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos ay siyang liwanag ng mga mananampalataya. Ipapasdan po natin, pumunta kayo sa isang lugar. Ako po pumupunta sa mga squatter area, sa mga barangay. Meron pong lumalapit sa akin, meron din naman umaalis. Merong ayaw sa akin, meron din namang gusto sa akin. Ganun po ang nagiging nakikita ko po sa buhay natin. Ano? Ito ang tunay na ilaw, dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay ng liwanag sa lahat ng tao. Next. Muling nagsalita si Jesus. Si Jesus po ito, ha? Nasaksihan po ito ng mga alagad. At pinatotohanan nila, no? Ibig sabihin, nagtetestify sila, ibinabahagi nila ito. Nakatulad natin sa oras na ito, ibinabahagi ng inyong Kuya Ed. Mga kapatid, pasa-pasa lang yan, no? Pag nakita niyo yung liwanag ng buhay natin, share the Word of God. Ibahagi natin ang salita ng buhay. Amen po ba, mga kapatid? Sabi niya po, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pero tingnan niyo po, yung letter B po. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Tingnan niyo po, mga kapatid, magkakaroon lang ng liwanag ay isang tao kung sinusunod niya ang salita ng Panginoon. Sinusunod niya ang batas
kautusan at tuntunin ng Panginoon, mga kapatid, ang Torah. Sapagkat ito po'y Hudyong pananampalataya. Hudyo po, si Jesus po ay lehitimong Hudyo. Amen po ba? Siya ang may akda o author ng salita ng Panginoon. Siya po'y Hudyo. Kung ano ang batas, kung ano ang kautusan at tuntunin ng mga Hudyo nung kapanahunan nila hanggang sa panahon natin, dapat natin sundin at isabuhay po ang mga kautusan ng Diyos. Huwag kang magsisinungaling. Pakasimple po niyan, no? Huwag kang magsisinungaling. Yan po'y kautusan ng Diyos. Muli nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw at sa kanyang buhay ay di nalalakad sa kadiliman. Okay, tingnan niyo po, no? May role ang Diyos, may role ang tao. Gusto mo magliwanag ka? Sundin mo ang salita ng Diyos. Amen po ba? Maliwanag po ba? Opo. Hindi pwedeng pare-pares tayong Kristiyano, lumalakad tayo, no? Pero hindi natin alam eh. Kasi kung may personal tayong relasyon sa Panginoon. Amen? May personal relationship tayo sa Panginoon. Tingnan niyo po, no? Sabi niya, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. No? Kapag ka nasa sa iyo ang salita ng Diyos, mga kapatid, tignan niyo po ang instruction ng salita ng Diyos. Hindi ka na dapat lumalakad sa kadiliman. Amen? Tingnan niyo po, kaya nakakapanginayang naman kung yung umatid lang nung Friday ang makakarinig. Ginagawan po natin lahat yan ng solusyon. Ginagawa namin ng pamamaraan para marinig natin ang salita ng Panginoon. Next. Okay, tignan niyo po, sino yung pinipinpoint dito, ha? Ako ba? Ikaw? Tayong lahat? Ang pinupunto ng Diyos, ng salita ng Diyos. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Sino po yung sinasabi? Sino po? Ang hina. Amen. Tayo po, no? Ako, ikaw, tayong lahat. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod. Okay, ha? Na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Kapatid, pakiano nga dito yung table, candle, at saka yung pangsindi. Pakitulungan lang po. Kapatid, yun yung table na yan. Para mas maliwanag, ano? At tayo magkakasundo-sundo. Kaya na lang yun, brother. Aybo ka, tapos Ate Darla, mo ito. Kumatangkad ka, Ate Darla, naantag ka Darla. Buti na lang yan. Okay, ha? Itignan niyo po yung scripture, ha? Pati po yung literal na kandila, no? Okay, nakikita niyo po ba yan, no? Okay. Sige po, sindihan niyo po yan. Pwede niyo pong kunan ng picture, ha? Malaya po kayo, no? Okay. Ayan po, ha? Ate, yung lighter, iwan mo dito.
Kasi mamamatay yan sigurado. Yan, sabi ng salita ng Diyos, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Sa isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Tingnan niyo po, lungsod po yung binabanggit, ha? Hindi po maliit na komunidad, hindi barangay, kung hindi lungsod. May kukubli po ba natin yan, lungsod na yan? Hindi. Kayo ang ilaw ng sanlibutan sa isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Talatang 15. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Tingnan niyo po, pagmasdan niyo. Tingnan niyo po ang scripture, no? Concentrate lang po tayo sa scripture. Inilalagay iyon, sinindihan, no? Sinindihan po ang liwanag na nasa inyo. Pero tingnan niyo po. Tingnan niyo po yung scripture. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Itinago ang liwanag. Sa halip, letter B po ng verse 15. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Dapat po, mga kapatid, inilalagay nyo kung anong liwanag ang nasa ating lahat. Kasama po ako dyan. Dapat inilalagay natin sa tamang patungan upang matanglawan ng salita ng Panginoon ang inyong mga tahanan, ang inyong komunidad, ang lalawigan ng Bacoor. Yan po ang tama. Eh nasa atin po, nasa akin, nasa iyo, nasa ating lahat ang liwanag ng salita ng Panginoon. Dapat po ito'y nagdiliwanag. Hindi po ito ikinukubli. No? Tingnan niyo po, pagmasdan natin, ilagay natin yung ating sarili. Hindi tayo dapat nagkukubli. Hindi tayo nagtatago. Ipinapakilala natin ang liwanag sa pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo. Ang salita ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Liwanag na makikita sa ating iba't ibang gawa. Iba't ibang gawain ng Diyos sa buhay natin. Ano po, katulad ngayon po, no? Magkakaroon tayo ng celebration po, no? Darating po yung kultura natin na dati ay ang Pasko. Pero wala naman talagang Pasko. May isbilang po na tagapagligtas. At ang pagpapalit ng taon, bagong taon, ano po, makikihalubilo tayo, no, sa maraming kaluluwa. Ihayag po natin, mga kapatid, ihayag natin ang liwanag na nasa atin. Amen? Ihayag po natin, no? Alam nyo, madali naman pong hingan ng tulong ang Diyos. Sabihin lang natin na, Lord, tulungan mo ko na makapag-share ng iyong buhay, mabisa at makatotohanan ng salita. Tulungan mo lang ako. At yan po ay marinig ng Diyos. Dinig ng Diyos na buhay yan. Papatayin ko na po, no? Okay, tuloy tayo, no? Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw. Personal, ha? Personal po yan. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila
ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Tingnan niyo po, naluluwalhati ang Diyos eh. Nagagalak ang Diyos kapag ka ang salita ng Diyos na nasa puso at isipan ng mananampalataya. At ito ay ibinabahagi na wala akong gold eh. No, meron pong nangangaroling. No? Alam mo, wala akong pera, wala akong gold, wala akong silver na maibibigay sa iyo. Pero meron akong pwedeng ibigay sa iyo. Ang salita ng Panginoon. Tingnan niyo po, no? Amen po ba? Napakagandang regalo. Subukan niyo pong mangusap sa tao. Wala akong may bibigay sa iyo pera. Sige, kanta ka lang ha. Pero may ibibigay ako sa iyo pagkatapos ng kanta mo. Ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Yan po, no? Tinitignan po natin ang mga instruction ng salita ng Diyos. Okay, next. May bunga po ito na makikita no, hindi lang tayo nagtatanim, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Nakikita natin ang bunga nito. At ito po'y kitang-kita na mga mangangaral sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa mga talata pong 6, negatibong pananaw o negatibong aspeto. Tingnan niyo po, ang bunga nito sa atin, ang dulat, kung ang isang tao ay lumalakad sa dilim. Masdan niyo po ang salita ng Diyos. At hindi nagsisi sa kanyang kasalanan, siya ay mananatiling bahog. Tingnan niyo po yung puno, no, halaman, hindi nagbubunga o walang bungang maibibigay. Sabi po sa 3 talata, 6, 8, 10, kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman. Sabi ni John po, no? Kung nakipagkaisa daw po tayo sa Diyos, yung relasyon natin sa Diyos, binabanggit po dyan, no? Kung ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo. Pwede po ba yan sabihin ng taong nagsinungaling sa kanyang sarili na sinungaling ka? Di po ba napakasakit? Sarili mo ang magsasabi sa'yo, nagsisinungaling ka. Bakit? Sapagkat namumuhay ka. Nasa sayo ang salita ng Diyos. Napapakinggan mo yan paulit-ulit. Nababasa, pinag-aaralan. Sasabihan ka ng sarili mo, nagsisinungaling ka. Bakit? Sapagkat namumuhay ka pa rin sa kadiliman. Ulitin ko lamang po, no? Kung sinasabi natin tayo may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Nalulungkot din po yung ating sarili. Kaya po kailangan paglalabanan natin yan, ha? Paglabanan po natin yan, mga kapatid. Sapagkat tayo namumuhay sa laman, mahina ang laman. Ngunit ang Espiritu ng Diyos, ang salita ng Diyos ay malakas na siyang tumutulong sa atin para tayo makapamuhay sa katotohanan. Next. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, okay ha? Church, wala po ba tayo nagagawang kasalanan? Nakakagawa po tayo ng kasalanan. Anytime pwede tayong magkasala.
Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, binadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Tingnan niyo po, nagsisilbing liwanag sa atin, mga kapatid. Kaya tayo nakakapamuhay sa kaliwanagan ay ang salita ng Panginoon. Amen. Talatang 10. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Alam ng Diyos po, mga kapatid, na tayo ay mga taong makasalanan. Kahit anong oras, pwede tayong magkasala. Pero titignan po natin kung sino po yung kumikilos, ha? Hindi sa sarili nating kaparaanan ang pagkilos ng Diyos. Tatlo pa rin po silang pinagtutulong-tulungan ka. Ako, ikaw, tayong lahat pinagtutulong-tulungan ng tatlong persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Next. Yung nakaraan po, negative aspect. Ngayon, positive aspect. Kung tayo ay lumalakad sa liwanag at nagsisi sa iyong kasalanan, tayo'y nalilinis ng salita at nagbubunga. Tignan niyo po ang pagkilos po ng salita ng Diyos. No? Ang salita ng Diyos, ang lumilinis sa atin, ang salita, ang Biblia, the Word of God, ang siya pong lumilinis sa atin. Sa tuwing maririnig natin ang salita ng Diyos, nililinis tayo ng Diyos. Amen. O, purihin ang salita ng Panginoon. Verse 7. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Hallelujah. Napakabuti po ng salita ng Diyos. Hindi natin kayang linisin sa sarili nating lakas. Hindi po natin kayang linisin ang ating pagkatao. Ngunit sa tuwing maririnig natin, no, ang salita ng Panginoon, siya yung nagtuturo, nagmi-minister ang salita ng Diyos sa ating pagkatao, mga kapatid. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ano po ang pangako ng salita ng Diyos? Patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat ang ating Diyos ay tapat, matuwid. Tingnan niyo po, no? Yung spirit po ng salita ng Diyos, ipinamamahagi niya sa mga mananampalataya. Amen. Opo, gusto niya maging maging parte tayo ng buhay niya. Hallelujah, Lord. Purihin ang iyong salita. Tingnan niyo po yung puno po, ha. Tingnan niyo po yung buhay natin. Ikinumpara po sa puno. Ang Panginoong Jesus, no, gumamit siya ng mga illustration, ng mga halimbawa para maipicture niya lang ang kanyang salita. Sabi po ni Jesus, ako ang puno, ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking ama ang tagapag-alaga. Tingnan niyo po, ha, napakasipag po ng tatlong persona ng Diyos. Tingnan niyo po yung salita ng Diyos.
the Son, the Father. Tingnan niyo po. Tatlo na kagad sila po eh. Tingnan niyo. The Father, the Son, Jesus Christ, ang amang nasa langit, and the Word of God. Sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking ama ang tagapag-alaga. Tingnan niyo po, napakabuti ng Diyos. Amen. Siya ang nag-aalaga sa atin. Verse 2. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Tingnan niyo po ang Ama. Saan ka makakita ng amang banal? Diyos na makapangyarihan sa lahat. Farmer po siya. Magbubukid. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sakana. Ay, pambira, no? Yung tagapaglinis, ang Ama. Parang titignan niyo po, no? Hardinero siya, no? Farmer siya. Pero tignan niyo po, no? Ayaw niya po sa ginagawa niyang yan, no? Ayaw niya po nakukunti lang ang bunga. Amen? Tignan niyo po ang layunin ng Diyos. Nililinis ang bawat sangang nagbubunga. Nagbubunga na po, ha? Upang magbunga pa ng lalong sagana. Gusto niya hitik. Mga kapatid, ang bunga ng mga Kristiyano. Amen? Gusto niya po hitik. Hindi isang piraso, dalawa, tatlo, apat. Hindi. Gusto niya po sakana na nagbubunga ang bawat mananampalataya. Okay, tignan niyo po kung sino po yung naglilinis sa atin. Sa panahong ito, mga kapatid, hindi niyo makikita ang Diyos Ama. Ang Diyos Anak ay hindi po natin makikita. Pero sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nakikita niyo po ang ginagampanan ng salita ng Diyos. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang. Tingnan niyo po, ha? Sinabi ko sa inyo. To the Word of God. Pansinin niyo po maigi, mga kapatid. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang. Sinabi ko sa inyo ang salita ng Panginoon. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po na tinatawag ay ang banal na kasulatan. Amen? Sige po, palakpakan natin. Hindi po sila nagkakalayo, ha? Nagtutulong-tulong sila upang ang lahat ng kaluluwa, lahat ng mananampalataya ay mai-present ng anak sa kanyang Ama nang walang bahid dungis. Amen? Pinagpala po tayo, no? Wala pa yung okasyon na darating, no? Yung tinatawag na Christmas, no? Na mga pagano, ano po? Yan po yung naging na-adapt natin yan, no? Okay. Instruction ng Diyos. Manatili kayo sa akin. Tingnan niyo po ang Diyos. Sinasabi ng salita ng Diyos. Manatili kayo sa akin. Ano po ang sukli ng Diyos? Mananatili din ako sa inyo. Excuse lang po, ha? Praise the Lord. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi natin pwede pong baliktarin, mga kapatid.
Hindi po natin pwedeng bawasan, dagdagan ang salita ng Panginoon. Tingnan niyo po. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi konsedidor po ang Diyos, no? Tinitignan niya sa isang mananampalataya. Ikaw ba talaga ay nananatili sa akin? Tingnan niyo po ang Diyos. Tuturuan tayo ng salita ng Diyos. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Tingnan niyo po, puno, sanga. Tama po ba? Vine and the branches. Sabi niya, hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Mga kapatid, kaya po natin hayaan ang ating mga sarili na ang salita ng Diyos ay nasa ating puso, nasa ating kaisipan. Bakit po? Nakakapagbigay po yan, no? Yung salita ng Panginoon, no? Na na-absorb ng ating kaluluwa, pangangailangan ng ating kaluluwa. O, tignan niyo po, bumubulwak po yan sa labi ng isang mananampalataya na nanatili sa presensya ng Diyos. Amen? Bumubulwak po yan, hindi mo kayang pigilan yan. Kahit saan naroroon yan. No po, nasa jeep yan ng pampasahero. Magsishare at magsishare po yan ang salita ng Panginoon. Sapagkat naranasan ko po yan. Kahit saan lugar. Sa tindahan, no? Sa mga senior citizens, no? Sa lugar po, no? Sa inyong clubhouses, sa inyong mga subdivision. O maging, alam niyo po ba, ikwento ko lang po sa inyo, no? Yan po lugar ng Mercury Drugs, no? Kapag ako po pumipila yan sa pila ng mga senior, no? Alam mo naman po yung mga bumabata, no? Yan. Pipila ka dyan, kaya nga ba ng pila? Pag mahaba ang pila, thank you Lord, mahaba ang pila. Tingnan po, positive po, no? Na may mangyayari. Yan. Habang nakapila, makikipag-umpok ako. Makikipagkwentuhan po ang inyong Kuya Ed. Kuya, ilang taon ka na? Ganyan lang po. Bubuksan nyo lang po yung usapan na manggagaling po sa inyo. 65 na ako eh. Ay kayo po nga nung 70 na ako eh. Ganyan, no? Inuumpisahan namin sa ganun po, no? Bago namin ipinapasok ang gospel. Ako po'y magse-70 na. Ganun po ba? Opo. Lubos nga po ako nagpapasalamat sa Diyos. At maabot ko po itong edad na ito eh. Pinagpapasalamat ko nga po sa Kanya. Opo. Ganun ba? Bakit mo naman nasabi yun? Ganito po yan, no? Manong. Kasi sa Biblia po, no? Sa aklat po ng mga awit, yun, pinapasokan ko na po ng ganun. Hanggang sa magtuloy-tuloy. Sana mabagal ang takbo ng pila. Para matapos ko po yung, ilang minuto lang po yan. Yan, sinasabi ko, Lord, sana medyo bumagal, ha? Para maituloy ko lang yung gospel. Ganun lang po, no? Sabi niya, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya. Tingnan niyo po, ha? Magkatuwang po yan. Mga kapatid, hindi kayo hihiwalayan ng Panginoong Hesukristo. Kung tunay na tinanggap ninyo ang liwanag at namumuhay tayo sa kaliwanagan, makikita niyo po, may partnership kayo. Meron kayong ka-teammate. Pag sinabi niyo, pasa mo dun yung bola. Dito.
Kailangan sundin natin po, no? O tira mo ng 3 points. Itinira mo eh. Anong gagawin ng Diyos? Hahayaan niya bang masayang yung iyong 3 points? Siyempre, hindi. Gusto niya maibuslo, no? Yung 3 points. Sabi niya dyan, ha? Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hihiwalay sa akin. Mga kapatid, no? Lagi po natin aalalahanin ng Diyos na buhay sa ating buhay, mga kapatid. Okay, next. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Pero meron pa pong kasunod, ha? Hindi pa po tapos yung ating yung time po, no? Okay, pupuntahan po natin, no? Salamat sa inyong matyagang pakikinig sa unang aklat ni Juan, Kabanata 1. Pupunta tayo sa Kabanata 2. Okay, ha? Si Kristo ang tagapamagitan. Tingnan niyo po kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Si Kristo ang tagapamagitan. Pag tinitingnan niyo po, pambihira, spoiled po ba tayo sa Panginoon? May tagapamagitan pa tayo, no? May magsisilbi tayong tagapagtanggol. Amen? Para bagang tapos siya ng abugasya. Pag binabasa ko nga pambihira, tapos pala ng law. Ang Panginoong Jesucristo, siya po'y nag-abugasya. Okay, tingnan po natin, babasahin natin, no? Ilang mga talata po ba ito? Okay. 29 na mga talata. Basahin po natin, ha? At pag nilay-nilayan na po natin, no? Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Tingnan niyo po ang salita ng Diyos. Gusto ng Diyos na manatili tayong walang kasalanan. Amen? Binabanggit niyo na naman po ang pagkakasala na maaari natin makumit. Sa isip, sa salita, at maging sa ating mga gawa. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit, kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol kayo sa Ama. Sino siya? Si Jesucristo ang matuwid. Talatang 2. Tuloy-tuloy lang po tayo, sister. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kung hindi maging mga kasalanan ng lahat ng tao. Hindi lang ang iyong kasalanan, kasalanan ko, kasalanan natin lahat, kung hindi kasalanan ng lahat ng tao. Talatang 3. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Amen? Ganyan po, no? Tiyak na tiyak ka sa iyong sarili. Nakakilala mo ang Diyos kung sinusunod mo ang lahat ng kautusan ng Diyos. Talatang 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling. At wala sa kanya ang katotohanan. 5. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Tignan niyo po, no? Tignan niyo po. Maliwanag naman po, no? Napaka-practical po, no, ng hatid ng salita ng Diyos, no? Mula sa Kabanata 2 po. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos at umiibig ng wagas sa Diyos, sa ganito
nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Hindi pwede ayaw ng Diyos nung sabihin mo lang na mahal kita, Panginoon. Iniibig kita, Panginoon. No. Hindi mo mapapaniwala ang Diyos sa pamamagitan ng salita lamang. Gusto niyang makita sa iyong pamumuhay. Hallelujah. Talatang 6. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Ito, mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kung hindi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito ang mensaheng narinig na ninyo. Ngunit maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito nasaksihan sa buhay ni Jesucristo. At nakikita rin naman sa atin. Amen? Next. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, pagmasdan niyo po, no? Pagmasdan niyo po yung inyong katabi. Okay, ha? Sa kaliwa, sa kanan, sa harap at sa likod. Sabi niya, ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Tingnan niyo po, kaya kailangan makalaya tayo sa puot. Sapagkat yan po magpaparusa sa atin. Mananatilis lang sa atin, mga kapatid, ang puot ng Diyos. Balikan lang natin, no? Verse 9. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid na nasa kadiliman pa. Okay, ha? Tinignan niyo po yung kaliwa, kanan niyo, yung harap at likod. Tignan niyo po ang inyong tahanan. Tignan niyo po ang inyong mga tahanan. Tignan niyo ang inyong mga matatanda. Ang mga lolo't lola, ang inyong nanay, ang inyong tatay, ang inyong asawa at mga anak. Kanina tinignan natin ang ating church, ang ating mga tahanan. Okay, ang ating komunidad. Ang nagsasabing siya nasa liwanag, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Talatang 10. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag. At hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Talatang 11. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Inulit niyo lang po yung verse 9 and 11, no? Pagmasdan niyo po yung binabasa natin, no? Para napag-aaralan natin. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang patutungo. At hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Tingnan niyo po ang kadiliman, no? Tingnan niyo po ang dyablo, kapatid, sa inyong buhay. Mambubulag po yan. Bubulagin po, no? Yung ating mga mata, dapat nakikita na natin
ang kaliwanagan pero ayaw niya, no? Kaya po may labanan, no? Physical, spiritual, mayroon tayong mararanasan na labanan. Sumusulat ako sa inyo mga anak, sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan alang-alang sa kanyang pangalan. Titignan niyo po yung sulat po, no? Paano sinusulat to para maintindihan po natin. Tignan natin yung meaning ng Ama, ng Anak, at yung mga kabataan po na makikita niyo sa wikang Tagalog. Pag binabasa niyo po ang Biblia, kailangan may hawak kayo English, no? Yung Ama po, sinasabi, yung po yung matured Christian. Sa wikang English po. Tingnan niyo, yung anak, yun po yung baby Christian. Bata pa sa pananampalataya, ano? Tingnan niyo lang po, silipin niyo lang yung inyong mga Biblia. Kasi po sa Tagalog, ano, i-translate niya lang, ama, anak, no? Yun lang po yung binanggit niya. Pero sa English, makikita niyo po yan, mas lalong magliliwanag. Ganyan po yung nagbabasa ng Bible. Maraming iba't ibang Bible na binabasa. Okay, sapagkat sinalin-salin lang po yan, no? Sa iba't ibang wika. Sumusulat ako sa inyo mga anak sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan alang-alang sa kanyang pangalan. Talatang 13. Sumusulat ako sa inyo mga ama. Ayan po yun, binabanggit niya, no? Sa English, makikita niyo po, no? Matured Christian. Okay? Magulang na sa salita ng Diyos. Sino po yung mga magulang na sa salita ng Diyos? Parang ako lang nagtaas ng kamay, no? Okay, mga matatagal na pong Kristiyano, no? Dapat ibinabahagi na po yung kaalaman ng salita ng Diyos na ibinigay sa Kanya. Amen? Okay, sumusulat ako sa inyo mga ama sapagkat kilala ninyo siya. Nasa simula pa siya na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang masama. Mga kabataan, sino po ba yung mga kabataan? Talagang ayaw magtaas. Ako lang ang mukhang bata. Tingnan niyo po mensahe, ha? Tingnan niyo po. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan sapagkat na-overcome nyo. Napagtagumpayan na ninyo ang masama. Amen? Mga kabataan, ha? Verse 14. Sumusulat ako sa inyo mga anak sapagkat kilala ninyo ang Ama. Sumusulat ako sa inyo mga ama sapagkat kilala ninyo siya. Nasa simula pa siya na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan sapagkat malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang masama. Susunod na talata, 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Talatang 16, ang lahat ng nasa sanlibutan. Pagmasdan niyo po ang sanlibutan. Ang lahat na nasa sanlibutan. Una, ang pagnanasa ng laman. Pangalawa, ang pagnanasa ng mga mata. At ang pagmamalaki sa buhay nito ay hindi nagmumula sa Ama. Saan siya nagmula? Kung hindi sa sanlibutan. Tatlo po yung sinasabi doon. Ano po yung una? Lust of the flesh. Yung gustong-gusto ng laman natin. Lust of the eye. Nakikita ng ating mga mata. And the pride of life. Pagmamalaki natin sa mundong ito.
Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Gusto ng Diyos na ang maghari sa atin, sa ating buhay bilang mga mananampalataya, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Ayaw niya na pagharian tayo ng mundo. Kaya binanggit niya po yung 3 pinagnanasaan ng tao. Talatang 18, mga anak, ito na ang huling panahon ng inyong marinig, ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Kristo. Ngayon nga'y marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Kristo, kaya't alam natin malapit na po ang wakas. Tingnan niyo po yung scripture. Nariyan na po, no? Yung mga false prophet, false teacher, talaga pong malapit na. So, kailangan nakakapaghanda tayo. Ano po? Kailangan handang-handa tayo, no? Ang instruction nga po ng Diyos, mamuhay kayo sa kabanalan. Alam niyo po ba yung namumuhay sa kabanalan? Number 1, ulitin ko lang po, lumalayo sa anumang kasamaan. At itinutuon niya ang kanyang paningin sa salita ng Diyos. Pangalawa, tunay na nagsisi at tinalikuran ang kasalanan. Yan po yung mga taong namumuhay sa kabanalan. Talatang 18. 19 po, sorry. Kahit na sila'y mga dati ng kasamaan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Tingnan niyo po, ha? Ito po'y kasama ninyo, ha? Yung mga tumatayong false teacher, false prophet. Tingnan niyo po ang salita ng Diyos. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama, sapagkat kung sila'y tunay na sa atin, tunay na atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Ang sarap ng basahin ng Diyos, ng salita ng Diyos po, no? Parang pinapakita ng salita ng Diyos ang kaliwanagan sa ating kaisipan. Nakakapag-ingat tayo. Amen? Talatang 20. Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo. At dahil dito, alam na ninyo ang buong katotohanan. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyong lahat sa pagdala niyo po, no? Sa araw na ito. Ang Diyos po magpala sa atin. Kayo po tayong lahat, no? Puputulin ko lang po, ha? Opo. Okay, tayo muna tayo lahat. Tsaka natin palakpakan ng Diyos. Okay, ha? Anong araw po ba ang okasyon natin? Para maliwanagan ka, anong araw pa ang okasyon natin? Ang Christmas po tinatawag. Anong araw po? Huwebes, no? Tapos magkakaroon tayo ng Friday, no? So, isagad nyo na po hanggang Friday. Okay, ha? Wala tayong service po, ha? Para naman po, bakit, no? No, hindi ko po saklaw ang inyong mga buhay. Kung nais ninyong umuwi doon sa inyong mga mahal sa buhay, so be it, no?
Amen po ba? Na? Para hindi kayo nalilimitahan, ha? Okay, kung gusto ninyo maganda, kahit hindi nyo na po kami imbitahan. Okay lang kami. Okay ha, wala tayong Friday night service po, ha? At ang New Year po, ano po ba yan? Parehas po ba yan? O, wala rin tayong ano, ha? Mas maganda po yan dito pa lang, nagkakaliwar. Pero meron pa rin po, magbabato pa rin po sa messenger, no? Ng mensahe po ang ating leader, ano po? Kung sino po yung nagpapaabot sa inyo ng mensahe. Para yung mga wala po dito, mga kapatid, no? Malaman din po nila, no? Amen po ba? Amen, no? Narinig po ninyo lahat, no? Okay, inaanyayahan ko po yung mga kakanta na po at tutugtog. At kakantahan po natin ang Diyos, ha? Tanda ng ating pagpapasalamat sa salita ng Diyos. Amen. Awitan po natin muli ang Diyos. Held within a manger, the Son of God arrived, the one who could be called Emmanuel. The promise was delivered to a virgin bride, the one who would be called Emmanuel. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. The humble town of David, Savior born today, the one who would be called Emmanuel. And behold the hosts of heaven, with holy roar proclaim, the one who would be called Emmanuel. The Messiah, our God is with us now, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, and to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Yes, so holy. Hallelujah. Glory and honor to you, in Jesus' mighty name, our Savior. Amen and amen. Tayo po ay magsasara sa isang panalangin. Aming Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, pinupuri, sinasamba at dinadakila ka namin. Maraming salamat po, Ama, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa napakagandang pribilehiyo ang makadalo at makarinig na iyong mga banal na salita ngayong umaga. Maraming salamat po sa kaalaman na iyong ipinagkaloob sa aming buting pastor, si Pastor Ed, na makapagpahayag ng gusto at klaro upang ito'y aming maintindihan. Patuloy mo rin pong igawad sa kanya at ng kanyang pamilya ang malakas at maayos na kalusugan. Maging si Pastor Dante at ang kanyang pamilya sa pansamantalang nasa bakasyon ngayon, ingatan at gabayan mo po sila. Naway ang mga pangaral mo, Panginoon, ay magsilbing gabay at manatili kaming nakatuon sa iyong mga kautusan at magamit ito sa pang-araw-araw naming pamumuhay. At maging instrumento kami ng pagpapala para sa iba. Maraming salamat po sa buhay at kalakasan ng bawat isa, magmula sa mga ushers, praise and worship team, multimedia, technical team, mga nanguna sa panalangin, Sunday school teachers, sa mga kawani at buong congregation ng Sigo G. Bacoor. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbigay ilaw at liwanag sa amin upang patuloy na mananampalataya sa iyo aming Ama. Panginoon, batid mo po ang laman ng aming mga puso at isipan. Tanging sa iyo lamang namin ipinagkakatiwala ang lahat. At sa aming pansamantalang paghihiwalay, gabayan mo po kami na makarating na maayos at ligtas sa kanya-kanyang tahanan. Panginoon, samahan mo po kami sa buong maghapon. Muli, maraming salamat po, Ama. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Yeshua's mighty name, Amen. Okay, salamat po sa inyong pagdalo. Mga kapatid, nais ko lamang po sa panghuling yugto na i-welcome po ang ating kapatid na si Brother Owen. Brother Owen, welcome back. Ano po? Sa Poisiman. Okay, at ang ating dalawang visitor na hindi natin makakalimutan na taga rito po, si Ginoong Peter Daco at si Jean Perez. Welcome po natin siya, mga kapatid. Okay, God bless you po sa inyong lahat. At maraming pong salamat sa mga kapwa ko manggagawa ng church nito. At bakunin natin
ang liwanag ng salita ng Panginoon. Salamat po sa inyong lahat. Ang Diyos po magpala sa ating lahat. God bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.